tumatawag. Pasensya na. Ikaw ba si Lizelle? Ayos, ikaw pala. Ano ginagawa mo dito? Totoo nga bang Lizelle ang pangalan mo? Ang ganda, no? Maraming nagsasabi sa akin na kasing ganda ng mukha ko ang pangalan ko. Sabi mo ikaw si Sofia. Umpisa pa lang alam mo na kung ano ako, tama? Teka, sinadya mo bang lumapit sa akin? Walang gamot sa overconfidence, malala ng sakit mo. Malalaman ko rin ang katotohanan. May kwarto pa? Ha? Hanggang bukas ako rito. Ano? Magre-rent ka? Bakit? Ayaw mo? May pambayad naman ako, ah. Welcome to Full of Sunshine Pension! Teka, ano bang klaseng kwarto ang gusto mo? Gusto mo ba to? Ito ang Royal Grand Executive Presidential Suite namin. Ayaw mo nito? Okay lang. Meron pang isa. Yung Royal Deluxe Ambassador. Pwede na to. $150 per night ang rate namin. Since 2 gabi ka dito, bibigyan kita ng discount. $295 na lang. Pwede ka ba kunin yung advance payment mo? Ay, biglang nasira yung machine namin 5 minutes bago ka dumating kanina. Kung pwede sana, cash na lang ang ibayad mo sa akin. May susukli ko ba sa $1,000? Buti na lang kaka-open ko lang ng bank account ko ngayon. E-transfer mo na lang. Ito yung account number ko. I hope you enjoy your stay here, sir. Thank you. Wala talaga siyang pinagkaiba kay Lolo. Imposible talaga. Hindi siya ang tipo ng lolo ko. Oo, ako nga. Kamusta ng kondisyon ni Lolo? Oo. Nandito ako sa pension house nila. Kaya hindi pa ako makakabalik dyan. Oo, gusto ko muna makasiguro. Mukhang may tinatago sa akin ng babaeng ito. Hindi ang totoong pangalan niya sinabi niya sa akin kahapon. Ano ibig sabihin nun? Sigurado ka bang siya yung babaeng hinahanap natin? Tumawag lang ako para sabihin huwag niyo na ako hintayin. Kung sa tingin kong hindi siyang babaeng hinahanap ko, uwi ako mag-isa. Ethan, matagal na panahon na ang hinintay ng presidente. Sana maintindihan mo ang sitwasyon niya. Kung bakit kasi hindi inasikaso ni Lolong Gulong pinasok niya noon. Ikaw lang ang inaasahan ngayon ng iyong lolo. Hindi mo alam kung gaano to kahalaga sa kanya. Kaya sana maging matatag ka. Bango naman. Aalis ka ba? Lalabas ako para kumain. Saan ang malapit na restaurant dito? May mga kainan sa labas ng highway. More than an hour ang layo dito. Pero kung ako sa'yo, mas mabuti pang pumunta ka na lang ng Seoul. Ha? Anong klaseng bed and breakfast to? May convenience store ba dito o kaya supermarket? Ano? Ha? Supermarket, wala. Yung convenience store dun sa may kainan sa babaan ng highway.
Teka. Nagugutom ka na siguro, no? Eh, may niluto ako dyan. Kung gusto mo, dito ka na lang kumain. Sige. Pag rice and soup, $30. $50 naman pag may ulam. Pero kung ako sa'yo, kumain ka ng marami para may lakas ka buong araw. Rice and soup lang ako. Ay, ano ka ba? Sabi mo kanina nagugutom ka. Kainin mo to. Sayang naman tong niluto ko. Congratulations for bringing back the letter of Emperor Sunjong. Thank you very much. Ito ang mainit na pinag-uusapan ngayon online and offline. Ano masasabi mo rito? I didn't expect na magiging ganito ang pagtanggap sa nagawa ko. Nataon lang siguro. Sumabay kasi sa announcement ng presidente tungkol sa reinstatement ng Imperial Family. Kaya happy naman ako. Ikaw ang most admirable woman sa mga survey among universities. Ano masasabi mo rito? It's not the first time though. But I'm overwhelmed every time I hear it. Hindi madali ang maging head ng museum at a young age. It really is very difficult for me. May mga nagsasabing, nakuha ko lang ang posisyon na to because of my looks and not my skills. Well, looking at you now, I think the rumors are quite true. By finding the letter, I've been able to dispel such rumors. And I'm grateful to Prince Yong for that. The general public is still not familiar with Prince Yong. Bakit ka nagkaroon ng interes sa kanya? Dahil sa first love ko. May nabasa akong article noon na meron palang itinatagong anak si Emperor Sunjong na lumaban para sa kalayaan ng Korean Empire. Na-inspire ako sa ginawa niya. Ano ba, Paige? Date na ba to sa'yo? Halika, ito. Nakita mo to? Dalawang gwapong lalaki ang kadate mo, nagrereklamo ka pa. Konting panahon na lang. Gagawin ko ang lahat para ibunyag ang itinatagong prinsipe ng Korea. Bubuhayin ko siya. Gusto lang po naming makita. Hindi naging madali ang lahat. Sa tuwing may mababalitaan ako tungkol sa artifact, pinupuntahan ko kagad. Iba't ibang historians, temples, at private collectors ang natulungan ko sa gawain nila, kapalit ng pagsilip sa sulat. Sa huli, malalaman ko na lang na fake pala ang mga yun. dito! Umalis na kayo! Sarado kami! Saan namin makasiguro? Teka, baka may tao. Hoy! Ano ba? Ayun na po! Sabi na wala akong hinahanap dito eh! Pag naaalala ko ang mga ginawa ko noon, aaminin ko naging impulsive ako at daring. Years after, na maging head ako ng Ethan Museum, saka ako nalang nahanap ang original handwritten letter. Medyo sensitive ang itatanong ko. Gusto ko lang pong malaman. Ayon sa akin sources, malaking halaga daw ang hiningi ng private collector. Para lang mapapayag na i-donate ang sulat sa Eden Museum. Masasabi mo bang may katotohanan ng mga yon? Emperor Sunjong's letter is invaluable. No one can put a price on it. I'd like to keep that part a secret. I do hope you understand. Akala ko matatagalan pa bago kita makita. Hindi lang siguro kita matiis. Sorry. Alam ko kung anong nararamdaman mo, Jordan. Pero ginawa mo pa rin. Kaya nga nandito ako para humingi ng tawad. Hindi ka man lang ba natutuwa para sa akin? Bakit mo yun nilihim sa akin? Ayoko na sana pag-usapan yan. Pero kailangan. Nagpunta ako dito dahil gusto kong maintindihan ang sasabihin mo. Inaasahan kong kahit papano ganun ka din sa akin. Kagustuhan nito ni Chairman. Lahat ng pinag-uutos niya, sinusunod namin ni Papa. Hindi kami pwedeng tumanggi sa kanya. Nahirapan ka siguro. Nahirapan kang magdesisyon kung makikipagkita ka pa sa akin o hindi na. Yun na lang ang iisipin ko. Para hindi masakit. Walang patutunguhan na pag-uusap natin ito.
tawagan mo na lang ako. Pag hindi ka nagalit. Alis na ako. I couldn't help